Invite ko po lahat. Lahat kung gusto nyo makarating ng Tagkawayan, dahil linggo naman yon, alam ko na mayroong mga gawain ang bawat churches, hindi po kayo makakarating. Ano? Kaya tinawag ko po ng linggo eh. Kasi totoo lang po, kinausap ko na po yung mga aita roon, manghuli na ng baboy damo. Ha? Nakahuli na, nasa red. Wow. At dinago naman natin yung handa natin. Dati ang baboy na inihanda namin doon, yung tawag doon, yung mga breedings. Ngayon, Tagalog naman ihanda natin. Kaya bukas magkakatay na sila. Kaya may hapunan na kami ni Bishop Larry. Si Bishop Larry po, in-invite ko ron na is speaker kasi sabi niyo, huwag na tayong kumuha sa iba. Tayo na lang. Kaya sabi ko, ay naisip ko si Bishop Larry ay pinag-usapan namin, okay naman daw. Kaya po siguro kasama ko na si Bishop bukas pagpunta ko ng Tagkawayan. Ano po? Kasama siya, no? Kasama. Ay kasama po. Sasama ni Bishop eh. Ay gusto ko ngayong mga taga Santa Misa makarating doon sa amin eh. Para matesting yung bagong sasakyan. Baka po pag sila'y pumunta roon ng dalay sasakyan, mag-commute na lang sila pag-uwi. Iwan na lang yung sasakyan. So, tapos na po yung 5 minutes. At marami po tayong mga binuksang gawain ngayon. Nagbukas po tayo ng GRS, nagbukas tayo ng Santa Elena. At sa Santa Elena po ay napakarami na. Kaya lamang po, tagulan, kaya in-stop ko muna kasi yung likod ko ay medyo hirap ng bumiyahe ng malalayo. Meron din po tayo sa Sipokot. Sa Sipokot po, Bicol na yan. isang pamilya lang na sinapian doon, nasa 100 na ang miyembro doon. Kaya po sabi ko, grabe ang gawain. Sa GRS po, nagbukas tayo. Nagbigay na po sa atin ng lote na tatayuan ng church. Kalahati hektarya. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kayang i-manage to eh. Pero bakit nilagay ako ng Lord dito? Bahala ka na, sabi ko, Lord. At meron po tayo nitong Disyembre po. Kaya hindi ako nakarating dito. Gusto ko sana ritong makasama yung ating yung ating mahal na pastor. Kaya lang ang dami kong schedule. Kasi 8 barangay nag-invite sa akin. Christmas party. Kasi yung 8 barangay, sila po yung tinuturuan natin sa kasimbayanan. At ang ganda po ng resulta. Pinakamababa isang barangay, 100 katao. Pag Christmas party, halos 1,000 tao yan. So yun po yung pagkakataon natin para mai-preach ang salita ng Diyos kasi hindi na, kumbaga, cover court na yan. Church na po yan. Tayo po yung nagmamanage sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya nung in-invite po ako, sabi ko, Diyos ko po, dami nito. Grabe. Kaya sabi ko, hindi ko na ito papupuntahin sa church. Church na yan, turuan na lang natin sila. 2 beses po, 1 buwan tayo nag-preach sa lahat ng opisyal. Bukod pa sa PNP, sa Maritime, sa munisipyo. Sobra ang daming gawain, pero sabi ko, Lord, kaya ko to sa tulong mo. At sa ngayon po, sabi ko nga, hindi ko na po in-invite yung mga barangay official kasi baka ako magsuguran doon sa atin. Ubos ang baboy damo doon. Kaya po sabi ko, salamat sa Panginoon dahil kahit na po yung gulugod ko, hinihingan ako ng doktor ng 500,000 para sa operasyon. Hindi ko na pina-opera. Papalitan ng Diyos ka ko yan ng hindi na nagkakasakit. So doon na lang po ako umaasa. Kahapon nga, yung ayaw ko makatabi sa upuan, siya naman nakatabi ko. Amerikano yung katabi ko kahapon sa upuan. English sa akin, sabi ko, yes. Ako po, kasi pag may nakatabi ako, hindi ako papayag na hindi makipagkwentuhan. Naku, Amerikano pala ito. Alam, nagtulog-tulugan na lang ako. Bahala ka sa buhay. Kwento
nandito siya. Ay ko, yes. I sleep now. Nakakatawa ang buhay, ano po. Pero sabi ko nga, habang tumatagal po tayo sa ministry kay Lord, noon po kasi ayaw ko talaga magpastor eh. Pero naintindihan ko po yung puso ng Diyos habang tumatagal, lalo sumasarap ang paglilingkod sa Diyos. Kung talagang ang puso natin ay tapat na sumusunod sa Panginoon at talagang nakuha na natin kung ano yung layunin ng Diyos, hindi pala nakakasawang maglingkod. Sa lahat ng mga pastors, alam ko, yan po yung puso ninyo. Masarap maglingkod pala sa Diyos. Ngayon ko lang naramdaman to. Ay dati noon, ayaw ko pong maglingkod sa Diyos. Okay lang ako, tagawalis lang. Kaya ngayon ko naramdaman, lalo na pagka ang church po ay punong-puno, makita mo lang sila, iba na yung mararamdaman natin eh. Sa biyaya po ng Diyos, patuloy po ang gawain ng Panginoon. 6-0 na. Chris po.